Pinipili ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na magpalipas ng kanilang bakasyon sa Pilipinas para makatakas sa lamig at tamasahin ang mainit na panahon ng bansa. Ngunit para sa maraming mga lokal, mas gustong magpalamig sa mga lugar na may mas malamig na klima gaya ng Baguio City. Halina't ating takasan ang nakakapasong init sa metro at tuklasin ang mga pinakamalamig na lugar sa Pilipinas na gusto nating mapuntahan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Lantapan, Bukidnon. Maraming lugar sa Bukidnon ang nakakaranas ng malamig na panahon kaysa sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamalamig sa kanila ay ang Lantapan. Matatagpuan sa 4,000 above sea level, napakalamig ng klima dito na may pagkakataong tumatagal ang hamog hanggang tanghali. Ang Lantapan din ang gateway patungo sa pangalawang pinakamataas na taluktok sa Pilipinas, kasunod ng Bundok Apo. Ang Mount Dulang-Dulang ay nasa barangay Songco sa Lantapan kung kaya't ang lokasyong ito ay makikitaan ng maraming mountaineer patungo sa isang kapanapanabik na paglalakbay. 9. Davao City. Ang Davao ay tahanan ng nangungunang destinasyon sa bansa, ang Mount Apo. Ang pinakamataas na taluktok sa Pilipinas. Ang mga manlalakbay na umaakyat sa Mount Apo ay maaaring magpalamig sa mga luntiang halaman sa isang napakapreskong simoy ng hangin kahit na pinakamainit na buwan ng tag-init. Talagang mararanasan ang malamig na hangin ng Mount Apo sa buong Davao City. At bukod dito ay maraming iba pang mga atraksyon at aktibidad sa lungsod. 8. Itbayat, Batanes. Hindi tulad ng karamihan sa mga lugar na nakalista dito, ang Itbayat sa Batanes ay wala sa mataas na lugar. Gayunpaman, ang pagiging nasa pinakahilagang bahagi ng bansa ay nagbibigay daan upang tamasahin ang mas malamig na hangin. Bumababa pa nga ang temperatura hanggang 7 degrees Celsius sa mga buwan ng Nobyembre at Pebrero. Ang bahaging ito ng Batanes ay mas mahirap abutin, ngunit ang makarating doon ay talagang isang hindi malilimutang karanasan. Isang malamig na simoy ng hangin, kamanghamanghang tanawin at natural ang kagandahan ang naghihintay sa mga manlalakbay. 7. Lake Cebu. Ang katimugang rehiyon ng Pilipinas ay may sariling summer capital at iyon ay ang Lake Cebu. Ito ay matatagpuan sa South Cotabato. Ang Lake Cebu ay may mga resorts kung saan maaaring magpahingang mga manlalakbay at tamasahin ang magandang panahon at tanawin. Ang pitong talon ng Lake Cebu ay ang pinakasikat na mga atraksyon sa lugar. Maaaring umakyat dito para tingnan ang talon o mag-zipline para makita ang isang bird's eye view. Ang Lake Cebu ay isa sa ilang bayan ng lawa na malapit sa Surala. Ang tubig sa lawa kung saan pinangalanan ng bayan ay hindi hihigit sa 25 degrees Celsius na nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng mainit at malamig sa anumang oras. Ang iba pang mga lawa sa bayan ay dumadaloy din sa ilang talon. 6. Canlaon City. Bagamat ang malamig at sariwang simoy ng hangin ay isa sa mga selling point nito, ang maraming natural na attraction at mga kawili-wiling pasyalan ng Canlaon City ay talagang sulit na bisitahin. Ang lungsod ay tahanan ng bundok Canlaon at nagbibigay daan sa mga bisita na masusing tingnan ang pinakamataas na tuktok ng Negros. Tinaguri ang vegetable basket of the Visayas ang lungsod dahil sa masaganang ani nito. Ang kanilang mga terraces ng palay at gulay ay humahanga sa sinumang bumibisita sa lungsod. 5. Don Salvador Benedicto. Ang Don Salvador Benedicto ay tinuturing na Little Baguio ng bansa. Tulad ng summer capital, pinagmamalaki nito ang malamig na temperatura dahil bumababa ang temperatura nito sa 16 degrees Celsius. Gayunpaman, hindi tulad ng Baguio ay mas kaunti ang mga tao dito. Matatagpuan 2,500 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat sa isla ng Negros. Ang bayan ay mayroon ding estatwa ng leon na katulad ng iconic landmark ng Baguio.
Mga lunti ang tanawin at mga pine tree line na kalsada. May pine-scented na hangin at napakagandang tanawin na bundok. Ang Don Salvador Benedicto ay isang mahusay na alternatibo sa Baguio, lalo na kung gusto mong umiwas sa maraming tao. 4. Tagaytay City. Sa kalapitan nito sa Maynila, ang Tagaytay ay naging isang popular na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mabilis na bakasyon. Maraming tao mula metro ang tumatakas patungong Tagaytay para tagkilikin ng mas tahimik na lugar, sariwang hangin at malamig na temperatura. Tulad ng Baguio, ang Tagaytay ay lubos na urbanisado at maraming residential at commercial developments. Ngunit ang lungsod ay mas relax pa rin kumpara sa Maynila at ang pagpili ng mga aktibidad at atraksyon ay ginagawa pa rin itong isang magandang destinasyon. Banawe, Ifugao. Matatagpuan sa tuktok ng lalawigan ng Ifugao, ang Banawe ay matatagpuan halos 5,000 talampakan above sea level. Pinakatanyag para sa mga iconic na rice terraces, ang lugar na ito ay isang paraiso dahil sa landscape at nakakamanghang tanawin. Bisitahin din ang mga lokal na nayon o museo upang malaman ng higit patungkol sa kultura nito. Maaari mo ring subukan at lumangoy sa isa sa mga waterfalls ng Banawe. 2. Sagada. Matatagpuan sa 5,300 talampakan above sea level. Sa Sagada ay ma-enjoy ang mababang temperatura sa buong taon na bumababa pa nga hanggang 10 degrees Celsius tuwing Enero at Pebrero. Napapaligiran ng magagandang kabundukan ng Cordillera, nababalot ng malamig at preskong hangin. Ang Sagada ay ang perpektong wonderland para sa mga mahilig sa kalikasan at hiking. Ang pagpunta dito ay tumatagal ng hanggang 12 oras na biyahe mula sa Maynila. Ngunit sulit ang lahat dahil sa magagandang atraksyon ng bayan at maliwalas na panahon. Ang Sagada ay isa sa mga malamig na lugar sa Pilipinas na maraming maiaalok. 1. Baguio City. Kung iisipin mo ang mga malalamig na lungsod sa Pilipinas, siguradong ang Baguio ang unang pumapasok sa iyong isipan. Ang temperatura ng Baguio ay karaniwang pinakamalimig sa buwan ng Enero sa 18 degrees Celsius. Tinaguri ang summer capital of the Philippines. Ang lungsod ay matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng Benguet at tinatangkilik ang malamig na panahon kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa bansa. Ito ay nagpapakita ng urban at rural. Bagamat ginawa na itong urbanisadong lungsod ng turismo, pinagmamalaki pa rin ng Baguio ang maraming natural na atraksyon na patuloy na binabalik-balikan ng mga turista. Ang lungsod ay may ilang kakaibang cafe at restaurants na naghahain ng mga masasarap na pagkain.